So mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa tayo ng Ilonggo style ninaga na baka na halo-halo. So, ito po yung ating mga ingredients. Baka po ito na may halong buto-buto. Pwede rin po kayo gumamit ng purong laman ng baka. Beef skin, scalded at malinis na po ito. Para naman sa ating mga beef opals, gagamit tayo ng heart, ito konting puso, small intestine. So ito po ang hindi po ito mabaho compare po sa big intestine. At mayroon tayong perpilya. Ito, ang tawag sa amin ito perpilya, or yung iba sa English ang tawag dito is tripe. Okay? Para sa ating mga aromatics, minced garlic, luya, sibuyas, long green chili or siling pangsigang. Pwede po kayo maglagay ng optional ingredients pag gusto nyo po manghang. You can add also itong siling maanghang. It's up to you guys kung ilan po ang gusto nyo po idagdag na siling maanghang. Isa po sa trademark ng mga Ilonggo, pampaasim is batuan, tanglad, beef bouillon cube, pang-garnish natin spring onion, black pepper, salt, tamarind, sampalok mix. Ito po, konti lang po ang ilagay natin dito. Pang-suporta lang po natin pag hindi pa po masyadong maasim. At para sa ating pagpakulay, annatto powder. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. So first, pakukuluan po muna natin yung ating mga karne about 15 minutes and then i-discard po natin yung tubig. Ang purpose po nito para matanggal po ang lansa at mga impurities sa ating karne. So after po na malagay na po natin yung ating mga karne, maglagay na po tayo ng tubig. Water level lang po ang ilagay natin. Yan. And then maglagay po tayo ng whole peppercorn, luya, at konting asin. So after 15 minutes po na pagpapakulo sa kanya, ito na po yung ating karne. Ang gagawin po natin, tatanggalin po natin ito sa ating pinagpakuluang tubig and then set aside po natin. So for this recipe, gagamitin po natin is pressure cooker. Okay, maglagay lang po muna tayo ng kunting mantika and then in-infuse po natin yung ating annatto powder doon po sa mantika para magkaroon po siya ng attractive color. Yan, tunawin na po natin yan sa ating mantika. So kung wala po kayong pressure cooker, pwede po kayo gumamit ng any kind po na deep casserole. Basta malalim lang po na pwede pong paglugtuan ng sabaw. And then, gisahin na po natin yung ating mga aromatics. Unahin po muna natin yung ating luya. So, isote lang po natin yan hanggang mag-brown na po na siya ng konti. And then, sunod-sunod na po yan. Yung ating bawang. At yung ating sibuyas. Continue lang po sa pagigisa hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas.
At pag nag-isa na po natin na maganda yung ating mga aromatics, ilagay na po natin yung ating pinagpakuluang mga karne. So sama-sama na po yan. And then, gisahin po natin ito ng bahagya para kumapit po ang lasa at mga aromatics sa ating karne. And as a rule of the thumb, pag naggigisa po kayo, always po maglagay kayo ng asin para mapakapit na po natin yung flavor. Black ground pepper. So, continue lang po natin yung pagsosote hanggang lumabas po yung sariling mantika ng ating mga karne. And then, maglagay na po tayo ng tubig. So, this will serve as soup. Ito na po yung pinakasabaw ng ating nilagang halo-halo. Yan. So, dito naglagay ako about 2 pitchel. After ng tubig, ilagay na rin po natin yung ating batuan at yung ating lemongrass or tanglad. And then, takpan po natin ito. And then, balikan natin after 1.5 hours. Okay? So mga katropa, after 1.5 hours, ito na po yung ating karne. Bahagyang lumambot na po siya, pero lulutuin na po natin ito ng about 30 minutes pa para lalo po siyang lumambot. Ilagay na din po natin yung ating flavor enhancer, yung ating beef bouillon cube. And then, dito na po tayo mag-adjust ng ating panimpla. Isunod na po natin yung ating mga siling haba, at yung ating siling maanghang, at magdagdag na rin din po tayo ng asin. So dito na po tayo mag-adjust ng flavor. At yung ating additional na pampaasim, yung ating tamarind powder. Yan. So ito po ilulutuin pa po natin about 30 minutes hanggang tuluyang pong lumambot yung ating mga karne. So yung cooking time po nito is hindi po pare-pareho. Kung hindi po kayo gumagamit ng pressure cooker, of course, it will take time para lumambot po yung ating mga karne. So this recipe po is very similar po sa kansi po ng mga taga Bacolod. Sa amin sa Iloilo, ang tawag namin dito is linagang halo. Kaya po siya tinawag na linagang halo-halo dahil maliban po doon sa pinakabakak or original na karne ng baka, mayroon po siyang halong mga beef opals. It's up to you guys kung ano po yung pwede nyo pong idagdag dyan, katulad po ng atay, baga, tuwalya, small intestine. Importante po lahat, malinis lang po para hindi po siya malansa. Pag pumunta po kayo ng Iloilo City, marami po yung nagtitinda nito, so hindi na po natin kailangan na kumain o pumunta ng Iloilo dahil kahit nasa Maynila po kayo, sundan nyo lang po itong aking recipe at makakakain na po kayo ng pinakasikat po na ninaga na halo-halo dito po sa Iloilo City. So, ang gagawin po natin, after po na lumambot na po yung karne, tanggalin na po natin ito sa sabaw. Set aside po natin. Yan. Yan po ang ginagawa ng mga nagluluto po at nagtitinda po ng linagang halo-halo. Tinatanggal po nila yan para hindi po madurog at saka nila ipi-plating. So mga katropa, after po na maset aside po natin yung ating karne, ito na po siya, sobrang lambot na po. From laman ng baka hanggang po sa mga beef opals natin, pati po yung balat ng baka ay sobrang lambot na o parang maghiwa-hiwalay na po. Yan po yung pinakamasarap kainin. Yung sobrang lambot na po yung mga karne.
So mga katropa, ipi-plating na po natin yung ating linagang baka na mahalo-halo. Yan, ilagay po natin sa isang bowl. Pagsamasamahin na po natin yung lahat po ng mga sangkap, lahat po ng karne na ating niluto. So alam ko po na yung mga kapwa ko po Ilonggo will enjoy watching this food preparation. Very familiar po sa kanila ito dahil kahit sa ampong kanto, kahit sa ampong gilid-gilid ay mayroon pong nagtitinda po nito, yung tinatawag na linagang baka na halo-halo. So, if you try also, kung pumunta po kayo ng Iloilo, please tikman nyo po yung isa sa aming specialty na pagkain. Maliban po sa batchoy, ito po ang isa sa pinagmamalaki naming mga Ilonggos. So yan na po mga katropa, na ilagay na po natin yung lahat po ng sangkap from beef meat, from intestine, from puso, yan, at yung ating tuwalya. So para lalong mas bumango, mag-garnish po tayo ng spring onion or onion leek. At saka natin ilagay yung kumukulong sabaw. So yan na po mga katropa. Ito na po yung ating finished product. Yung Ilonggo's Best, linagang baka na halo-halo. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless! Namit!